Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, mga armas ng NPA nahukay sa Lupi, Camarines Sur. Tauhan ng PCG patay sa pamamaril sa Maynila. Dalawang barko nagbanggaan sa Sulu sa gitna ng Bagyong Tino. Siyam na katao nasagip sa bangkang tumaob sa Cebu. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Nahukay ng militar ang 4 na high-powered firearms sa Barangay Lourdes, Lupi, Camarines Sur nitong Lunes, Nobyembre 3. Ayon sa ulat, bandang alas 2 ng madaling araw nang nadiskubre ng mga sundalo ng 42nd Infantry Battalion ang taguan ng armas na naglalaman ng 3 M16 rifles at isang M14 rifle. Ito ay matapos silang makatanggap ng impormasyon mula sa mga residente na nakapuna umano sa malimit na presensya ng ilang individual na sinasabing kasapi ng New People's Army o NPA. Ang operasyon ay bahagi ng nagpapatuloy na kampanya ng 902nd Infantry Brigade laban sa mga natitirang armadong grupo sa ilalim ng Sub-Regional Committee 1 SRC-1 ng Bicol Regional Party Committee o BRPC. Patay ang isang tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG matapos barilin ng hindi pa nakikilalang salarin sa J. Barlin Street, Sampaloc, Manila kaninang umaga ng Miyerkules, Nobyembre 5. Ayon sa inisyal na ulat ng Barbosa Police Station, nakaalitan umano ng sospek ang biktimang si Apprentice Seaman SAN Al-Hazil Tati, 38 anyos hanggang sa nauwi sa pagbunot ng baril. Hindi bababa sa 4 na basyo ng bala ang na-recover ng mga tauhan ng Manila Police District Scene of the Crime Operatives o MPD SOCO sa crime scene. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang motibo sa pamamaril. 2 pampasaherong barko ang nagbanggaan sa pantalan ng Hulusulu sa gitna ng malakas na alon kahapon, November 4. Ayon sa Philippine Coast Guard, nawala ng kontrol ang MV Maria Rebecca habang papasok sa pantalan at aksidenteng bumangga sa MV Antonio 1. Walang nasugatan ngunit parehong barko ang nagtamo ng pinsala. Samantala, Nobyembre 3, 9 na katao ang nasagip matapos tumaob ang kanilang bangka mula La Libertad, Negros Oriental patungong Dumanghog, Cebu. Lumabas silang walang pahintulot sa kabila ng no-sail policy ng Coast Guard dahil sa Bagyong Tino. Nailigtas ng mga otoridad ang lahat ng sakay at nasa maayos na kalagayan. Para sa Kidlat News Channel, ito si JP Adaw, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.